Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang ating sunset moment and happy Friday po sa ating lahat. Biyernes, kaya malapit na rin yung mga weekends natin. No? And I hope everything is doing good. Sabi ko nga kaninang umaga, enjoy your Friday. Sa mga teachers, students, usually yan ang happy days nila kasi punta na ng weekend, walang pasok, kahit na yung mga employees. Pag-usapan po natin itong mga sigalot. Ito po ang ating mga reactions tungkol dito sa sigalot. Kailan ba unang nagkaroon ng mga sigalot? Kung sa history nga po ba, balikan natin yung Biblia, ang unang extrajudicial killing ata doon sa magkapatid na si Cain at saka si Abel. Bakit ba nagkaroon sila ng bakbakan, nagkaroon ng patayan? Ito po ang isang katanungan ko noon pa. Hindi naman siguro magkakaroon ng patayan kung walang sigalot. Sino ang nag-umpisa dito? Siguro kung na-offend man si Cain, sigurado resback siya kay Abel. Pero bakit? Ito yung mga katanungan. Pero hanggang ngayon, nakikita ko pa rin yan. The fact is, kahapon, nabalita na dito nga sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea, tawag natin na sa mga Pilipino dyan, West Philippine Sea. Pero ang mga Chinese naman, tawag nila dyan, South China Sea. Marami pong mga countries ang nag-aagawan po dyan. Pero nung isang gabi, meron na namang nakabuntot na Coast Guard ata ng China doon sa Ayungin Shoal. Daanan po yun ng mga maliliit na barko natin, hindi lamang ng mangingisda, kundi pati na rin yung mga nagsusupply ng mga pagkain doon sa isang barko ng Philippines na kung saan nagwagwardya sila doon. Pero nangyari, binomba sila ng mga water cannons. Hindi naman sila tawag nating nagiging offender, hindi naman sila attacker. In fact, mga made of wood lang yung kanilang mga bangka-bangka. So, why the need to choose them? I mean, show them a way using their water cannons. Umabot doon ng 1 oras Kaya walang magawa yung mga dalawang bangka, kundi bumalik na lang sa dito sa lupa. Well, ito, mga sigalot. Then, sabihin na natin din dito ulit sa mga political colors natin ngayon. Karamihan dyan ngayon, nagkakaroon na ng mga alliances. Sabi nga nila dito, political alliances. Pero ang tawag naman dito sa iba, political butterflies. Nagbabalimbingan. From one political party, pumunta na sila sa iba, nakikipag-alliance na, dahil sa they need to have a bigger number. Bakit? Syempre, kung congressman sila, senator ba sila, they need numbers para sa eleksyon. Pag doon sila sa mga malalaking grupo, malalaking
mga personalidad, kilala, popular, doon yan pupunta yung mga aali-aligid. Dahilan sa, of course, masasama na sila sa mga, sabihin nating, iboboto ng mga tao. Mga partido naman or yung mga na-elect naman, congressman or senator, pupunta sila doon sa majority. No? Kukunin din yan sila ng mga ibang partido para magkaroon sila ng kulay and of course, para kung mag-elect sila ng speaker, marami ang boboto sa speaker, aspiring speaker. Ganun din sa Senado. Para they will get the majority will elect one senator, siya magiging Senate President. So, yan mga, kung negative nga lang, sigalot. No? Kung kukunin natin in a positive way, masabi natin parang reconciliation, no? Reconciliation, kaya lang politika kasi ito Mahirap i-reconcile ang politics. Pero, ito yung mga nangyari rin kahapon. By the way, kahit nasa family nga pag mga ari-arian ng mga magulang na kunwari ba'y pumanaw na ang mga anak ang naiwan at andun yung mga properties ng mga parents nila, magulang nila, ayun, magdi-dribble din yan, mag-aagawan din yan, lalong-lalo na kung walang last testament yung parents, kung kanino ito, kanino dyan, hindi na-divide ng maayos, pupunta yan sa hanggang patayan. Sa Ilocano, ang tawag dyan, gamgam. Kinukuha na niya yung lupa nang dapat daw sana ay sa kanya. So, mga sigalot sa pamilya. At ito ang isang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon na ng patayan. Isa lamang na rinig ko kanina sa mga developments sa mga barangay development programs, itong mga indigenous people, IP, mga tribo, 60% pala sa mga indigenous people ay andun sa Mindanao. At ang pinakasentro dyan, andun sa Davao del Norte. Specifically, andun yan sa itong Talanginod, na kung saan andun yung mga mga Ata, Manobo, mga Mandaya, andun yung mga mga chieftains ng mga iba-ibang tribo. Noong 16, nagkaroon ng reconciliation. Nagkaroon sila ng reconciliation. And 2 araw yun. Reconciliation ceremony, nagkaroon ng magandang impact. Parang blood compact niya Andun pa yung mga ritual na yung sa Ilocano atang. Naghala daw sila kining mga dugo sa manok, dugo sa kining baboy, and they tried to put it in one bowl, tapos ang mga palad nila, ang hands nila, murag nila sa dugo, murag istampa nila dito sa usa ka puti nga board, parang whiteboard. Yun ang pinaka-signature nila. Whiteboard na mayroong mga palm, na andun ang palm ng mga iba-ibang chief. Yun ang pinaka-signature nila to have peace and reconciliation.
Kaya nagkaroon ng pagkakataon, pag-asa na ang sabi ni Dato Alan Kausing, nung kaninang in-interview siya dun sa TV program, 3 barangay lang daw, doon sa Talanginod, pero malaki ang ancestral domain nila, yung lupa, 43,000 hectares. At doon pinupugaran sila ng mga CPP, NPA, NDF. Kaya yung mga tribo nila, mga tribesmen nila, nakukuha nitong mga NPAs. Nabe-brainwash. Itatatlo lang naman silang barangays doon. Ang nangyayari, dahil sa brainwashing na yan, kahit na maglolo, magpipinsan, yung mga dato dyan, nahiwa-hiwalay dahil sa yun iba na ang grupo dito, ginawa ng mga NPA, doon na sa kabila, yung iba ayaw pumunta sa NPA, nagkahiwa-hiwalay sila. But what happened last November 16, nag-reconcile ang mga dato. Marami mga iba-ibang dato doon sa tribes. Pero ang chief dato nila si Dato Alan Kausing. Siya yung chief at nagiging spokesman nung in-interview kanina. And nagkaroon na sila ng arrangement. That was on the first day nung 16. But on the second day, November 17th, pinagpatuloy nila yon. Ang sabi nga, ito sabi na ito ni Attorney Lingaten, consultant ng government council na siyang nag-coordinate para sa reconciliation ng mga tribo. Sabi nga niya, paano daw tatayo ang isang empty na sako kung walang bigas? Unsaon pagtindog sa sako kung walay bugas? In a sense, kailangan talaga rin ng mga external matters. Kaya on the second day, they talk about the needs. They assess the needs of the tribes. Tinignan nila kung ano talaga ang mga kailangan nila. Nag-reconcile na sila There's peace. Pero, gutom pa rin sila. Ano ang mga kailangan nila para magkaroon ng development ang mga tribo nila? Yun ang ginawa nitong mga OPRA, mga barangay development program ng NDF-LCAC. Kaya, they tried to speak out kung ano yung mga pangangailangan nila para na rin daw hindi sila makukuha ng mga NPAs at ma-influence ng mga NPAs kung pupunta na naman sila yung mga NPAs dun sa lugar nila. Malaking lupa, doon nagtatago ang mga NPAs. 43,000 hectares. 3 barangay lang. Ang laki-laki ng ancestral domain ng mga indigenous people. Ang una sinabi ni Dato Alan, ito daw education. Mga schools, kung pwede lang, sa bawat sulok daw may paaralan para hindi na sila malusob-lusob ng mga NPAs at andun nag-aaral, maybe at the same time parang guardian na rin doon sa kanilang lupain. Pero schools, education ang unang prioridad ng mga tribo. Second, ito kailangan talaga ito ng tao. Potable water. Yung mga malinis na pagkukunan ng tubig para hindi sila ma-thirsty, hindi sila maubusan ng tubig. Potable water, pangalawang kailangan nila. Indeed,
for their physical health, na physical needs din nila. And pangatlo, yung housing, no? Housing, no? Andun yung National Housing Authority. Pero hindi naman daw lahat-lahat nabibigyan ng mga ganito, no? Yung National Housing Authority. Pero nung nilinaw kanina, ang gusto talaga ng mga tribo where parang barangay hall or mga bahay-bahay na malapit sa eskwelahan para hindi na sila na lalakad-lakad ng mga 4 na kilometro papuntang eskwelahan. Imagine every day, 4 kilometers ang lalakarin nila para marating lang yung eskwelahan. And then pag-uwi na naman, that's very sad. Kaya gusto nila ng pabahay. Ito yung pangatlong nabanggit ni Dato' Allen. Siya yung chief ng mga dato Pero siya lang yung naging spokesman na rin nila. Pang-apat, ito mga sa livelihood nila ito, farm to market road. Farm to market road, kalsada. Bakit? Ayun na nga rin daw. Ang haba-haba or ang layo-layo ng galing bukid papuntang market. Sira na yung mga gulay nila pagdating sa market. Dahilan sa ang layo-layo. Madaling araw ka mag-umpisang lalakad. Sa gitna ng araw, wala na. Wala nang fresh, hindi na sariwa yung mga gulay mo. Pagdating sa market, barato na lang kayo. You cannot sell it with a good price. Kaya nakakaawa ang mga tribesmen. And that's what they mentioned. Galing bukid, papuntang palengke, bigyan din sila ng kalsada. And these are true, no? Kailangan natin yan. Hindi lamang tribesmen ang nangangailangan dyan. Kahit tayo, mga common tao. Kaya nagkakaroon ng mga sigalot dahil lang nga sa itong mga selfishness. Meron namang mga local governments na gustong tumulong pero nangangailangan din ng budget. Pero ang nangyayari ngayon, doon sa Senado, meron sanang proposed budget para dito sa mga tribesmen, para sa mga pagkakaroon ng reconciliation, hindi lamang sa mga tribes between tribes, kundi government versus the terrorists, mga NPAs. But we need a budget for that. Itong NDF-LCAC, na siyang frontliner dyan. They need 28 billion pesos for the next fiscal year. Pero, imbes na 28 billion, nagiging 4 billion ang naging budget doon. Ilang porsyento ang tinapyas nila. Why? Because they do not know kung saan pupunta yung pera. And they did not study the truth, the fact, kung saan mapupunta talaga ang pera. They just refer on papers. Ang papers, ang daling ang daling i-delete, i-correct yung mga papers na yan. But if you go to the fields, go to the front, grassroots, and you check it, makikita nyo kung saan talaga pumupunta yung pera. What these tribes, the Dato mentioned, itong mga schools, mga potable water, itong mga road, farm to market road, itong housing, ang saya-saya na ng mga tribesmen kung bigyan sila ng mga 40, 50 million for all these projects.
tapos na yun. No? Pero it's not only one, no, one tribe or one, one municipality, one province. Meron pa sa mga ibang indigenous people sa Northern Mindanao, no, sa Visayas, no, sa Luzon, and they need budget for that, no, for the reconciliation. Or else, itong mga sigalot na ito, mahirap. Ito local lang ito, domestic. No? Sa family nga, kung hindi nga rin magkaintindihan, it's a very micro organization, no, na mga magkapatid lang kailangan na magkasundo. Magbigayan. Kung andun ka ba sa Amerika, and you will not stay, for good ka na naman sa ibang lugar, why a need for another piece of land? No? Kaya magkasundo lang, pag-uusapan lang. No? They have 43,000 hectares. Hindi nila kailangan ang maraming lupa. No? They have their ancestors' domain. What they need is the reconciliation between and among these tribes. Na magkaroon lang sila ng respeto sa bawat isang mga grupo or tribo at yung mga pangangailangan nila na gusto nilang iparating sa gobyerno. So it's not only the tribes but also the tribes and the government. Yan ang may sigalot. Ang tulay niyan, pera, budget to make things better. Itong mga senador, sa loob lang ng Kongreso, ang dami ng sigalot sa inyo. No? Pero hindi nyo pa rin naintindihan kung paano isolve ang sigalot. Always political sigalot ang sa inyo. Now this time, have your eyes open. Be broad-minded. Ako, I do not need money this time kahit na I'm on my hospitalization. I'm just so grateful na the Japanese government is helping me through their charity. Pero dyan sa Philippines, yes, I'm a Filipino. No? Sa Philippines ako for good. Dahil lang dito sa health situation ko, kaya nagpaiwan muna ako rito. But I really love Philippines. Now everything will be good dito sa mga sigalot natin. Between China and Southeast Asian nations, win-win solution for South China Sea. How shall we do that? Bangka at saka malaking barko? Hindi yun, hindi na kailangan ng bakbakan doon. Sigurado talo na yung mga bangka. Bakit kailangan nyo bombahin pa ng tubig yung bangka? Kaluoy po taon sa bangka, no? Huwag na kay kasing-kasing dong. Pag sinabtanay, para dunay kahayag nga atong adtuan sa sunod nga panahon. Dito lamang po, ito po ay isang opinions. Dito natin ito ilagay sa Sunset Moments 103. Shout out sa mga terorista. Shout out sa mga incheck. Shout out sa mga well, I love the indigenous people. My dear friend Engineer Marcelo Sumampong, I hope okay lang yung mga indigenous tribe dyan sa inyo, yung mga ancestors domain. Shout out sa inyo dyan. Si Colonel Abdul, shout out sa iyo dong, sir.
I really admire your sacrifice dyan sa Philippine Army. Shout out sa inyo, mga taga Bukid. Kay Wally, shout out sa iyo. Si Mark, shout out sa inyo dyan. Mga kapatid ko dyan sa Mindanao, I hope you are well and fine, mga pinsan ko. Mga Desiertos, Cadanos, Crisostomos, at ang ating mga butihing mga NGO leaders na bumisita doon sa Davao del Norte, just 1 or 2 days ago. Shout out sa inyo. Dito sa mga kaibigan ko dito sa Japan, shout out sa inyo lahat. Sa mga ALTs, mga assistant language teachers, English teachers, let's meet tomorrow. Online lang. And I hope things will be better. We will make a good discussions about our proposal. Sa Friday, ngayong gabi, Friday Fellowship, yung mga natin, kaibigan natin, mga trainees. See you mamayang gabi. Okay? Maraming salamat po. Sunset Moments ni Sir Kutaylo. Bye-bye.